God, hindi na yung hihiram ka pa, bibili ka pa. Di wala ka ng time. Wala magpapahiram sa'yo, hindi pwedeng hiramin ang Holy Ghost. Kanya-kanyang may Holy Ghost tayo, kanya-kanyang trabaho. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tandaan yung mga young people, huwag niyong hayaan na mawalang oil ninyo. Don't ignore the presence of God. Pag kumilos ang presensya ng Diyos, grabe. Amen? Kung hindi mo siya maramdaman, pray about it. Lord, bakit hindi ko maramdaman? And God will show to you na meron kang kasalanan. Kasi minsan, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos kung meron kang kasalanan sa puso mo. So, mahalaga na bago tayo mag-worship, mag-pray ka muna. Palinis ka muna sa Diyos, Lord. Ano ba nakikita mo sa puso na hindi ko makita? Patawarin mo ako, Lord, kung naman nagawa kong kasalanan. And God will forgive you. Yung repentance na totoo, yung hindi lang galing sa bibig, galing sa puso na repentance, patatawarin ka ng Diyos. At pagkatapos nun, malalaman mo na pinatawad ka ng Diyos na mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. So magparipil tayo, tuwing pupunta tayo ng church, magparipil ka. Kahit hindi ka magpumunta sa church, sa bahay. Kaya mahalaga nga na mayroon po tayong personal devotion. Magparipil ka habang nandiyan ka, nag-iisa, magdasal ka, Lord. Refill mo po ako ng Holy Ghost. I-revive mo po ako ngayong gabi. Nangihina ako, nanglulumo ako, nagugulan ako. Pwede bang i-revive mo ulit ako? Walang imposible sa atin, Panginoon. Kung nakikita niyo, nagpapakumbaba ka, umiiyak ka, umagulgul ka, God will give you the power of the Holy Ghost. Amen. Nasasabi ko yung dahil nararanasan ko isa. So, kailangan mayroon tayong personal devotion. Huwag lang kayo mag-pray pag Wednesday, pag Saturday. Everyday dapat. Lagi kayo magdasal. Dahil pag nagdarasal kayo, nagkakaroon ka ng connection sa Diyos. Parang cellphone din. Pagbukas mo ng cellphone, di ba meron kang connection din, yung kamay mo nakakonekta sa cellphone. Ay. Dapat ganun ka rin sa Diyos. First thing in the morning, kausapin mo Diyos na gawin. Lord, salamat, buhay ako. Buhay ako dahil sa'yo. Remember, sabi ng ating Panginoon, in Him we live. Dahil sa Kanya buhay ako. In Him we breathe. Dahil sa Kanya umihinga ako. Kung wala ang Diyos, kung hindi niya hayaan na mabuhay ka ngayon, wala tayong magagawa. Pero kung lagi kang nagdarasal, kumukumusta sa Panginoon, nararamdaman ang presensya ng Diyos, tuwing nananalangin ka, alam mo ba? Lalakas ka. Tatagal ka. Magiging victorious ang buhay mo. Hindi ka maghihirap spiritually. Kahit mahirap ka man physically dito sa mundo, pero ang katatagan mo sa spiritual mo matibay. Hindi basta-basta matutulog ng kalaban. Dahil sapat na sapat ang sandata mo. Prayer, Word of God, at puspos ka ng presensya ng Diyos. Tingnan mo yung mga tao, mga kapatid na matatag sa church. Dahil yun ang kanilang sikreto. Pero tignan mo ang church, isang kapatiran na hindi na nanalangin, walang Bible reading, hindi na pupuspos, ano po galing niya? Tingnan mo lang, sister, na-open ka, hindi mo ako pinansin isang ay, bumagano lang ko, ay, sister, duling ka ba? Hindi mo wala akong napansin, tinidigan kita mabuti. Totoo yan, may mga madaling ma-offense sa church dahil kukulang sila sa puspos ng presensya, hindi sila nanalangin, kaya madali silang mag-discover. Amen. Yung iba namang matagal na sa church, na-offend lang, nasaktan lang kalooban sa isang, although meron namang rason kung bakit sila nasaktan. Pero, kung sa Diyos ka tumingin, hindi basta-basta ka masasaktan, magpapatuloy ka pa. Hindi mo magiging dahilan, hindi na magpapatuloy kasi Sister Virgin, mahabang dila. Ay, sasaktan ako sa mga sinasabi mo. Example lang, hindi naman totoo. Hindi totoo, may nangyayari sa church natin. May nangyayari sa church natin. Hindi niyo ba alam na maraming nawawala sa church dahil sa salila? Na-offense sila. Dahil ang pundasyon nila kasi mababa. At hindi sila napupuspos sa presensya ng Diyos, kulang sa kaalaman at kulang din sa prayer. Okay? Alright, tuloy-tuloy tayo. When God is dwelling in your life, remember, when God is dwelling in your life,
Ibig sabihin, malapit na malapit ang Diyos sa iyo. Okay? Kasama mo na ang Diyos. And He said in Hebrews 13 verse 5, I will never leave you and forsake you. Yun ang pangako ng Diyos. So God is near you. Hindi kanya pababayaan. Nasa puso natin siya. He's not 93 million miles away. Hindi ka maghahanap kung saan ang Diyos. God is where you are. Is in your heart. He's Emmanuel. God is with us. Hindi ka na kailangan pumunta sa malayong lugar to seek God. Hindi ka na pwede pumunta doon sa grupo. Yung iba pumunta sa grupo, sa Manawag, para makapiling nila ang Diyos sa atin mo. Grupo sa Baguio, may grupo po doon. Ang taas. Subukan, Sister Nathan, subukan mo makiat doon sa grupo. Ako, nasubukan ko nung akong Katoliko. Taas. Sa Baguio, mayroong grupo doon. Virgin Men, ang tawag kong grupo. Sa akin naman dito, sa Manawag, yung Virgin Men. Okay? So, yun ang pinupuntahan. Pero sa atin, hindi mo na dapat puntahan yun. Yes. Dahil, Jesus, I need you. Ba, nandiyan ang kakain. Pag tinawag mo siya. Eh, sabi niya dito, He's not 93 million miles away. Hindi ka maghahanap kung saan ang Diyos dahil kasama mo ang ating Panginoon. And then, hindi ka na dapat, kasi pag kasama mo ang Diyos, mga kapatid, He puts His presence in our lives is to give you power over sin. And then the world and the devil. Kaya hindi ka na dapat weakling o papatay-patay sa paglilingkod mo. Why? You have a dynamic power within you. The Holy Ghost will provide you dunamis power which has a two-fold power. Ito yung destructive and constructive na sinasabi. The Holy Ghost, yung destructive, ito yung destroy the power of sin. Yun ang purpose nun. And the second naman, constructive, and the devil in your life, it is also construct your life. Kaya ibig sabihin constructive. Destructive and constructive. Yung destructive, si devil, i-destroy niya ang buhay mo. Pero ang constructive, ang Holy Ghost naman, magpupunstruct sa buhay natin. Kadalawa po yun. Okay? So, it makes you whole, making you become like Jesus. So, church, God's presence is indispensable. Ano ibig sabihin indispensable? Kailangan ko natin sa buong buhay natin. Habang tayo nabubuhay, we need the presence of God. Tandaan niyo yan. Okay? So, we can operate without it. We must not waste God's presence. It is more precious than money or gasoline. It is dangerous to waste God's presence. Kung sabi nila, dried up ka na, ubos ng presensya ng Diyos, you will die spiritually. Remember, you cannot live your Christian life without God's presence. So His presence is the spiritual gasoline of your life. You will move or run without it. When you waste God's presence, you will be exposed to danger. So treasures God's presence in your life, but if you waste His presence, you will suffer that consequence. And what is their consequence? Ano ba ito kahit nito? So ang presensya ng Diyos, para yung gasolina. Amen? Na pag naubusan ng gasolina mo, Brother Cosme, anong ginagawa mo? Ka nagpapalipin ka para makatuloy ka sa lakad mo. Okay? At sa atin din, mga kapatiran, ang Holy Ghost din, sabi nung binasa natin kanina, nagtatampo din yan. Nag-grid din. Bakit? Sinasasaktan natin araw-araw sa mga kasalanan natin. Minsan, nagkakasala tayo dahil hindi natin siya priority. Hindi tayo nakakapag-pray, kasalanan din ang hindi mo-pray. So, ibig sabihin, pag lagi mong ginagawa, nagtatampo din ang Holy Ghost, aalis din yan. Nawawalan ka rin ng gasolina. Ang tangi lang na makapag-refill ka kung pupunta ka ng church para magpa-refill o kaya sa pamamahay mo rin mismo, mag-seek ka ng todo-todo para mapuspos ka ng presensya ng Diyos at i-refill ka na naman ng Holy Ghost. Power para makatagumpayan mo ang harapin mo bukas kasi everyday meron tayong hinaharap na hindi natin makita. Kasi pag hindi mo makita isang bagay, kailangan mo ng kapangyarihan nang sa ganung matagumpayan mo ang bukas. Grabe, Brother Dan, may mga aksidente, hinaharap siya. Pero sa presensya ng Diyos, nalalampasan niya dahil sa tulong ng Diyos. Kaya mahalaga mga kapatid, kahit ganitong small ang gatherings lang, sikapin niyo yung maramdaman niya. Hindi mang babuo, pero maramdaman ka. Kasi kung sensitive ka sa presensya ng Diyos, you will feel it dito sa puso. Yes. Mararamdaman mo. Kahit di man dito, kahit dito lang sa kanila.
sensitive ka kung palapuri ka. Hindi mo mahirap maramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya ito nagpapalakas sa atin. Ito nagpapatibay po sa atin. Kahit nasaan ka man, kahit nagluluto ka, Sister Virgie, kung desire mo mag-worship, kung gusto mo maramdaman, mararamdaman mo. Kahit Brother Cosmos, kahit nag-drive ka dyan, mararamdaman mo. Dahil naramdaman ko rin yan eh. Nung nag-drive ako, at nagkaroon ako ng desire, umiyak ako mag-isa, nag-drive ako, nung dahil the presence of God is so powerful. Kasi kung sinabi mo, Lord, I need you, paparamdam ng Holy Ghost, kagad i-control ka niya. Kasi nakakapagod yung trabaho ko eh. Kailangan ko ng strength, spiritual strength. Dahil yung physical strength ko, nawawala, natutuyuan din ako. Kaya sabi ko, Lord, I need you strength. At pag umiiyak ka, nararamdaman mo, presensya ng Diyos, nire-refill ka ng spiritual strength, ng kalakasan ng iba. Yan ang kagandahan sa ating Panginoon. Na pag may sinabi ka, sasagutin ka. Dahil hunger ka kasi. Pero pag hindi ka hunger, Lord, gusto kong maramdaman, ganun lang, wala sa labi, ano din tayo maramdaman? Patay ang relasyon mo sa Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na manatiling patay ang ating relasyon. May palakpakan natin ang Panginoon. So, anong consequence nito, mga kapatid? Kung hindi mo iti-treasure, hindi mo pahalagaan ang presensya ng Diyos, number one, you will become weak and powerless. The internal resource that give us power is the Holy Ghost. Ang yan. Huwag niyong baliwalay, huwag niyong kalimutan. Ang Holy Ghost, mga kapatid, ang magbibigay ng kalakasan and He will empower us to subdue our weakness. Ano ibig sabihin ng empower? Bibigyan ka ng kapangyarihan. Kung nawawalan ka ng kapangyarihan, God will empower you again through the Holy Ghost. Dahil ang kahinaan po natin dito sa mundo ito, napakaraming makikita mo makakapagpahina sa paglabas mo lang. Diba? Ingat na ingat ka. Bigla ka na lang i-short. Ikat, brother. Ano? So, mag-isa, naiinis ka. Nangihina ka rin pag nag-iinis ka eh. Diba? Sister Karina, sa umaga pa lang, nawawala ng strength mo. Dakandahan mo ng gagawin. Diba? Imagine, apat na anak. Mahirap. Ganun din si Brother Dante. So, kumisa, nawawala ang ating kalakasan. Tulad ngayon, makakapag-refill tayo ngayon. Ay, bukas, kukunin naman ang kalaban yung mga strength mo. Oo. Sister kanina, lumakas ka na yung gabi. Bukas, babawiin ko yan. Bibigyan kita ng matindi. Problema. Totoo. Matalino ang kalaban. Marami siyang taktik kung paano yun tayo pahinaan. Sister Karen din, ganun din. Kung ano mga binubulong niya sa'yo. Amen? So, kanya-kanya tayong pagsubok. Marami. Kaya mahalaga itong pinag-aaralan natin. Although naituro ko na ito, meron ako nung nakaraan na Bible study natin. Pero mas maganda na pala natin. Kasi kung minsan nawawala ito eh. Bakit? Ini-snatch kasi ng kalaban. Yung salita ng Diyos na naririnig natin. Kaya tuwing pagdidig mo ng salita ng Diyos, pag linggo, wala na. Instead, pag kumikil sa presensya ng Diyos, ito ka lang. Nakatayo, wala kang ginagawa. Pasensya na kayo, nadukas ako sa likod. Nakikita ko kayo lahat kung anong ginagawa niyo. Pag hindi kayo nag-worship yung people, kayo ang talo. Sayang yung opportunity ninyo. Kasi tandaan ninyo, hindi natin hawak ang buhay natin. What if kinuha ka na niya? At hindi ka napuspos ng presensya ng Diyos, kahit anak ka pa ng Diyos, nakareceive ka na ng Holy Ghost, pero hindi ka nag-worship sa araw na yun, ubos na pala yung Holy Ghost mo. Patay ka, bata ka. Hindi ko kayo tinatawag. Oo. Hindi natin alam. Kasi ang Diyos, wala siyang pinipili. Faithful ka man o hindi, kung panahon mo na kukunin ka na niya. Wala kang magagawa. May mga kakilala ko, pastors. Pastor ito asawa ng pastor, na-accident, car accident. Magtataka ka, bakit ginawa mo yun? Faithful po sila. We cannot question God sa kamatayan po natin. Kaya we must always ready. Na lagi kang puspos ng presensya ng Diyos. Kasi hindi mo alam. Mamayang gabi natutulog ka. Bigla ka pala nabangungot, patay kang bata ka. At least, kahit mamatay ka, napuspos ka naman ng presensya ng Diyos. At least sigurado ka, nanalo na ako, kahit kinuha mo na ako, Lord. Nagwawagi ka, kada yung mga hindi naintindihan. Ba't mo ako iniwan, Sister Edrine? Pero ako
masaya na ako dahil nanalo na ako. Kaya alam niyo, hindi ko inaano sa sarili ko. Hindi ko pinagmamala. Pero I'm trying my best to nag-Lord ako. Lord, puspusin mo ako lagi. Kahit nagtuturo ako ng salita mo, wala nang alam ang buhay ko. Maaring bukas umay kukunin mo ko, pero importante, naramdaman kita na puspus ako ng presensya ng Diyos. Hindi namin pwede magmalaki. Kahit ginagamit tayo ng ating Panginoon, kung gusto ka namin kung wala tayo makagawa. Pero importante, we must be ready. Ready mong sarili mo. Kaya kailangan, lagi tayo napupuspos. Kaya in-encourage ko yung mga kapatid ko, kailangan mag-worship ka, pupunta ka ng church, sikapin na napupuspos tayo. Amen. Tatay! Pagpahin yung mga kasika ng Holy Ghost. Yung mga Holy Ghost dito, please, maramdaman nyo ulit. Kasi pag matagal nyo na hindi nararamdaman, there's something. Bakit kaya? Ano yung sarili? Bakit hindi mo na maramdaman ang presensya ng Diyos? Bakit pag tumawag kang gano'n, dati-dati pag tinaas mong kamay mo, mararamdaman mo. Pero bakit ngayon, 30 minutes na isang oras hindi mo maramdaman? Lumuhod ka na kapatid. Hindi ka ng awa. Tulong. Mag-repent ka. Sa gabi, ibalik uli ng Diyos yung first love mo na ma-revive ka ulit. Para natin ang Panginoon. Number 2, last po tayo. You will be sad and depressed kung wala kang Holy Ghost. Kasi His presence brings the joy of salvation. Without the presence of God, sabi niya, we will be loneliness and depressed. Yung mga taong depressed, kahit anong inom nila ng gamot para lang sumaya, hindi ko sinasasaya. Kilala ko. Mahal ng mga gamot sa mga depression. Hanggang ngayon pa daw, wala pa rin natatanggal yung depression. Malaki na nagastos nila. Nakadepende na sila sa gamot na yun para lang makatulog. Wala pa rin. Because they don't have the Holy Ghost. Pero pag may Holy Ghost ka, puspos ka ng presensya ng Diyos, napiplease mo ang Panginoon, sa gabi pa lang, ang sarap ng tulog mo. Naranasan niyo na ba yung dire-diretsong tulog mo? Na kahit ihihingi ka rin, hindi mo mararamdaman dahil pinatulog ka ng mabuti ng Panginoon. Sino nakaranas na yun? Ako. Totoo. Ang sarap ng feeling. Tuwing nagtuturo ako, ang sarap ng tulog ko. Walang kahit ang daming ingay dyan, wala para ko. Alam niyo yung barang? Alam niyo yung barang? Pitak. Parang gano'n na nakatulog, parang bata. Dire-diretso. Hindi ako mag-iisip. Ang sarap pagkagising ko sa umaga. Ang sarap ng pakiramdam. Yun ang gusto ko maramdaman niyo. Dahil meron kang peace. Nasusunod mo kasi ang Diyos, kaya i-reward ka rin niya. Alam niya, sinakailangan din natin ng tulog para hindi tayo magkasakit. Parang immune system is strong. Remember, nagkaka-cancer ang tao pag kulang ng tulog, stress. Ang dumadami dyan sa atin, lahat po tayo may cancer. Kaya lang, pag marami ang white cell at walang red cell, doon ang cancer. Kaya kailangan balanse. Kailangan may white cell ka at may red cell ka rin para hindi ka makakancer. Na-activate ang cancer pag pinabayaan ng sarili mo, kulang sa tulog. Kaya mga young people, tandaan niyo, kailangan niyo pa rin ng tulog. Kailangan makakuha kayo ng 8 hours para malakas ang immune system ninyo. Kasi pag kulang ka ng tulog, ang memory mo bagsak. Hihina ang memory ninyo. Akala niyo ba magiging matalino kayo? No! Hihina ang brain ninyo dahil kulang sa oxygen. Paalam yun? Kulang kayo ng oxygen. Kahit gaano ka katalino, kung walang oxygen ang utak mo, babagsak rin, magkakasakit ka rin. Totoo yan. Kala nyo, hindi ko narasa yan, narasa ko lahat yan. Nung ako'y nag-aaral sa Baguio, mas grabe yung pinag-aaralan ko noon. Panay mat! Alam ko kayo, hindi sangat nakpa kung walang children. Oo! Kaya kailangan, alagaan mo rin sarili mo, may part din tayo. May part din ng Diyos, may part ka rin. Kung kailangan mo nang matulog, matulog ka! Huwag Facebook, huwag laro! Alagaan mo rin sarili mo, paano ka gagamitin ng Diyos kung may sakit ka? Bata-bata mo pa, may high blood ka na, diabetic ka na,
Malabo ng mata mo, paano ka gagamitin ng Diyos yan? Hindi ka magagamit ng marami kang sakit. Inabuso mo ang katawan mo. Nasabi mo, kasi Lord tapos sisisihin mo ang Diyos. Kung hindi ka pa niya pinapagaling. No, hindi ka niya pagagalingin ng Diyos kung inabuso mo ang katawan mo. Kasi ang healing is may proseso. Hindi pwedeng inabuso mo ang katawan mo, man to man, magaling ka na. No! May proseso. Aanihin mo kung anong tinanim mo sa sarili mo. Kita ko yan sa mga pastor, mga inabusong katawan. Akala nila kahit ang pastor ka, hindi dahil malakas ka sa sumirin. May proseso ang healing ng Diyos. Lahat dadaanan ng proseso, masakit. Hindi ka makatulog. Kasi nabuso ang katawan mo. At sisisihan mo ang Diyos? No. Sisihin mo ang sarili mo. Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun lang ang masasabi ko mga kapatid. Sana meron po tayong natutunan. Huwag natin balawalain ang presensya ng Diyos dahil napakahalaga ito. Hindi nakakasawang ulit-ulitin ito. Dahil remember, we are living in the last days. Amen. Nasa uling araw na tayo. Hindi natin alam ang mangyayari. So next year, magkakaroon daw ng election sa states. Hindi na naman natin alam kung ano yung mga nasa isip mo. Magkakaroon naman ng second wave na vaccine. Ako. Always be ready. Amen? So, palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan dahil natutunan natin kung paano natin pahalagan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kung wala ka pang Holy Ghost, please, sikapin po natin. Paspasan mo. Worship ng worship. Huwag kang minto. At tayo may mga Holy Ghost, hindi pa tayo nare-revive. Matagal ka na hindi nare-revive. Matagal mo hindi nararanasan ang presensya ng Diyos. Anong gagawin mo? Revive. Please, Lord, revive me. Dahil gusto kong ma-revive. Amen? Huwag mo nang hantayin na, Lord, sa kanila kong ma-revive. Pag may seminar, may youth camp. May conference ng mga nanay, may conference ng tatay. No, huwag mo hintayin yan. Amen? Habang may pagkakataligram natin. Tumayin na po tayo. At pasalamatan natin ang Panginoon at kantay natin yung you are the great, most wonderful God, worthy of holy and reverence and awe. Oh Lord, I worship you. Makaluma-lumang kanta. Pakilakanta to. Worship you. Okay, yung bless the Lord nala, all my soul.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kanilang presensya. Amen. Ito na ba na itinagam
Mama, sa sa amin, Panginoon. Tunay ka na wala kang katulad, Panginoon. Tunay na napakabuting sa bawat isa sa amin, Lord God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na umalis ang presensya sa buhay namin, Panginoon. Kundi magpus, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na lumakalayon sa iyong kalooban. Lord, dadalangin din namin, Panginoon, ang nagtulong sa gabi nito, Sir Edwin, Panginoon, siyang pagpalain, Panginoon, siyang tulungan sa kanyang pagtutulong, Panginoon, Lord God, bigyan mo siya ng makalangit na karunungan, Panginoon. Yes, Jesus. Sa kanyang family, Lord God. Kita mong Panginoon, pagpalain sila, Panginoon. Sa amin na nakinig, Panginoon, pag mong hayaan, O God, na maagaw ng maawa. Amen. Sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon, at sa gabi nito, Panginoon, ingatan mo rin, Panginoon, sa aming pagtulog at bukas muli, Panginoon. Magising kami na taglay ang aming kalakasan. Taglay namin ang kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord, ganyan, Panginoon, ang mga merienda sa gabi nito. Patuloy mong pagpalain mga naghanda at pinanggalingan na mga merienda niyo, Panginoon. Salamat, Lord, at binabalik po namin ang kapurihan. Salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise